Hello! Magandang araw po sa aking mga kababayan dyan. Ang isi-share kong video sa inyo ngayon ay about sa electric kettle na ito. Hindi raw gumagana. Hindi ko alam kung bakit. Aalamin ko pa lang. Ngayon, ang electric kettle na ito, detachable sa kanyang base. Kung saan nandiyan ang kanyang supply. Kapag naka-off, expected ko na ito ay open din. Walang resistance. Ang resistance dyan na makuha dapat sa elements o kaya sa valve. Andito ang tester natin. Yan. Titingnan natin sa ohms kung okay pa. Yan. Yan. Okay siya. Dapat pag testing ko, yan. Open. Okay. Open, tama kasi naka-on. I-on natin. I-on natin. On natin. Dapat ito may resistance. Yan. Mega ohms, oh. Mega ohms. Ibig sabihin, may ano siya. May complete circuit siya. Maaring ang nakukuha niya, yung heating element or either itong ano natin, yung sa indicator niya. Sa indicator niya, maaring ganyan. Yung pag-iba niya ng resistance, yan. Dahil napakataas, nagtataas, nagluloko, kaya hindi ito umiinit. Minsan nag-open. Ibig sabihin, possible dyan, may maduming contact dyan. Kumapal yung carbon sa contact niya, pwedeng ganon. So, tatanggalin ko ito at itatry kong i-test itong continuity. Malay natin kung daan dyan lang. Yan ang gagawin ko muna. Yan. Test natin. Ganyan. Para malaman natin, masigurado natin na ito ay okay. Yan. Dito, tingnan ang tester. Okay ang linya. Walang problema. Alright. Doon kanina, pag bago-bago nung sinulpak natin. Tapos ito naman, nandiyan sa gitna. Gagamit tayo ng medyo maliit na ano. Kasi nasa gitna siya. Total, hindi naman nakatouch yung anong kamay. Yan. So, ibig sabihin, parehas ito. Tama yan, okay yan. Ang gagawin ko na lang, ito ang iti-testing ko. Yan. Ito yung iti-testing natin. Titingnan natin dito. Yan, ganyan. Dito yan makikita. Ito ang isang linya, saka ito. Yan. Sana. Wait lang po, titingnan natin. Dapat magkita. Yan, napakataas, di ba? Pabago-bago yan. Pabago-bago yan. Ano? Yan. Mega ohms na. Minsan napuputol, minsan napakataas yan. Pabago-bago. Kaya minsan, pag naputol siya, wala na. Hindi na talaga init yan. Tapos, pag napakataas ang resistance. So, kailangan natin i-open ito. Kailangan natin i-open. I-open ko ito para makita natin kung saan yung sira. Kung saan ang sira nito para makita natin. Ito, mayroon ditong ano, itong kanyang switch. Kanyang switch. Yan. 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 Dahil sa bubuksan ko naman ng loob, plano kong buksan yan, para wag natin itong bunutin, doon lahat mag-testing, makikita nyo rin kung anong loob. Hindi ko na to tatanggalin. Ang sa loob pala nyan, mayroon dyan, yung may thermostat dyan, na pag 100 degrees Celsius na, o pagkulo nito, ay magka-cut off, kaya nag-automatic. Yan, ganyan. Nandyan lang yan. Tapos ito, bubuksan ko na rin. Ano? Bubuksan ko na rin yan. Dalawang screwdriver lang yan. Possible. Yan. Susundutin lang to dito eh. Yan. Titingnan natin sitwasyon. Yan, ganyan na po. Ngayon,
Ititrace natin yan. Titistingin din natin. Okay? Para makita natin. Tatanggalin natin lahat yan. Ganyan lang. So, sa kasalukuyan, i-on natin ditong switch. Tapos, titistingin na natin. Ito. Okay. Ito, direkta. Nandito na yan, ha? Nandito. Ibig sabihin, kung ititrace natin ito, nandito yan sa wire to. Ito banda. Pag tirnis natin ito, pumunta sa ilaw, ang isang linya sa ilaw. Ibig sabihin yun yung common. Hindi dumaan sa switch. Isang linya sa ilaw. Tapos isa sa kanyang heating elements. Ito yan, heating element niya. Okay, nabasa tayo doon. Ang pangalawang linya naman ay ito. Yan tawag natin. Mega ohms. Medyo mahina ang kontak sa loob nito. Na dapat ito pag nag-contact. Pag nag-contact itong dalawa. Pag ito dapat short, ito ng maayos. Ang pupuntahan ng kanyang wire, itong isang linya, yan, ito. Ay pupunta dito sa switch. Ito single switch. Ito yan, yan. Ito yan. Tapos paglabas niya, itong dalawa, 1, 2, may resistor. Ito, magkakasabay siya na andito sa ilaw ang isa, tapos andito sa element ang isa. Susubukan natin ng elements kung may ano pa, may resistance. Yan, magandang resistance niya. Ibig sabihin, ang element nito ay okay pa. Dito lang tayo may problema sa switch. Dapat ito kasi, dapat ang link niyan, dapat yan, short na dapat yan, pero mataas ang resistance. Ang resistance niya mataas, kaya kailangan i-open ito. Kung hindi na ito ma-fix, tapo na ito. Kasi mas delikado pa dito sa barko, ganun yun. So, bubuksan ko ito, titingnan ko kung anong problema, bakit mataas ang resistance. Yan. So, andito yung problema. Itong, ano ko, ito, yung heating element, okay pa. Yan. Ito ang nagbibigay ng high resistance. Nakaw ng switch. Yan. Yan. Kapag inok pang switch, wala nang ano yun. Kita nyo naman, wala na. Wala na. Okay po. Buksan ko po yan. So, ganito ang mukha niya. Yan. Hugutin lang. Tapos titingnan dito. Malalaman natin. Isa-isahin natin. Kung ito ay okay pa. Makita natin dyan. Yan. Ibig sabihin. Yan. Isa-isa lang. Tapos dito. Okay to. Tapos itong sa labas. Expected na okay yan. Yan. Okay naman ito. Ito yan. Sa. Tapos, ito nang nasa loob na yan. Yun ang hindi natin alam. Yan, binuksan ko na po. Yun, ang taas ng resistance kasi nga ito. Yung contact niya, oh. Masyadong ano na. Sunog na siya. Sunog na. Sunog ng kontak. Subukan kung ano to, hinangin o kaya pakintabin. Yan po mga kababayan. Yan. Kaya nag-high resistance siya dahil sa kontak niya. Nakasain ko po yan. Kumbaga, liha kapalit yan. Pwede pong magamit ito. Ano? Dulot ito ng sa katagalan na rin ginagamit. Yan, kuminang na. So, ito na yon, pwede na ikabit. Yan. Tapos, kailangan ito ikabit dito. Yan. Ito muna yung kakabit ko. Yan, sa pagkakabit nito, kailangan
nakaganito yan. Yan, ganyan po yan. Kasi kailangan masiguro natin na nakasalpak. Maisasalpak yung ito kasi yan, kailangan natin masiguro na masasalpak yan natin mamaya. Yan. Yan, ganyan na po yan. Tapos ito naman, yung pinaka switch din niya, kailangan yan, may spring po yan dyan, ano? Yan. Kanya na po. Tapos bali ito yung switch pa yan. Yung switch pa yan. Yung thermostat natin, yung isang thermostat. Yan. Didiinan niya, no? Ganyan yan. Malinis naman ang dito banda. So hindi ko nalilinisan. Ibabalik ko na para masubukan. Yan. Pero bago ko, ano yan, kailangan ko munang masubukan ito kung talagang ano. Ayan, pwede na. Yan, naisasaksak na. So, asimbulin ko na ito. Ito na yun. Maliit ito yung puti. Nilalagay yan dyan. Tapos, ito na. Makikita po natin may protection pa siya dito, okay? Kapag hindi nag-cut out ang sa switch, ito rin, ito yan, yan. Yan, yung nakita nyo yung puti, yung tutukod yun doon sa switch sa ilalim, sa loob. Yan, magaganyan yan pag 100 degrees Celsius na. Okay na, nasimbol na, ikakabit ka na ulit yan. Kakabit na yan. Para masubukan na kung gagana. Yan, okay na po, kabit na. Yan, ito naman, ito dapat magsalpak dito. Yan, swak. Sulit na sulit yan. Yan, okay na po. So kanina mega ohms ang reading nito, napakataas ng resistance. Ngayon, subukan natin ngayon. Wala. Kasi naka-off. Ngayon, on natin ang switch. Yan, naka-switch ngayon. Tapos, i-measure natin ang resistance ng ating coil. Kung ano. Yan. Kita nyo po, yan. No? Yan. Ohms na lang yan. Yan. 31.1 ohms. Hindi na masama. Yan, no? Yan, ang actual na ohms ng ating actual na resistance ng ating yan, actual na resistance. Tapos pagdating dito, meron tayong yan. Yan. Alright. Ayos na. Ganda na yan. Yan. Yan, pwede na po itong gamitin. May switch na. Ang switch niya dating gumagana. Ito nga, itong wire na ito, pupunta rito sa common. Direkte na siya. Tapos pumunta rito. Yan, itong wire. Pumunta rito. Direkte na, makita natin sa tester. Tapos ito naman, yung ating ito, may switch pa sa ilalim. Tapos pumunta siya dito. Para pumunta siya dito, ha. Galing dito yan sa loob, ha. May switch yan sa ilalim, nakita nyo naman. Tapos ito, pupunta rito sa switch. Yan, ganito. Punta siya dito. Tapos, pag switch niya, punta na siya ng heating elements. Yan, dito, tingnan natin, ha. Yan, isa. Tapos, pagpunta siya, pag-switch niya na, ito na, punta dito sa heating elements, saka ang isa ay sa ilaw.
ito ang resistor ng ilaw natin. So, okay na po yan mga kababayan. Pwede na po itong gamitin. Sure na ito. Babalik ko ng cover at kahit hindi na testingin yan o bukas ko na testingin, sure na yan. Kasi okay pa naman, okay na ang linya. Marumi lang yung switch. Ay balik na. Ang model pala nito na andyan. Tapos kung ilang watts, 1850 watts, 220 volts, 60 Hz. Yan, yung model niya na andyan. Matagal na siguro ang serbisyo nito kasi medyo luma na. Yan. Ayos na yan. Tapos balik na ang switch. Yan po, on, off, on, off. Makikita na natin kung ito ay magkakaroon ng kontak dito. Yan. Yan, makikita natin. Yan po, titestingin natin kung naka-off ito. Dapat ito ay kita natin sa tester na to. Dapat ito ay open. Yan. Pag naka-on, dapat ito ay meron siyang resistance. Konting galaw-galaw lang yan. Yan. Medyo mataas-taas lang ang resistance. Pero, pwede na yan. Okay na po yan. Gagana na yan. So, subukan natin. Lagyan natin ang tubig. Yan po. Gumagalaw-galaw ng tubig. Yan. Gumagalaw-galaw ng tubig. Kailangan masubukan. Titingnan natin kung may indicator pa. Tapos ito kung gumagana pa ang safety niya. Yung pag-automatic niya. Pero ang pinaka ito. Yan. Let's get it done. Yan. Wow. Tingnan natin kung yan. Gumagana na. Gumagana na ulit. Titingnan natin kung mag-automatic pa. Tapos pag nag-automatic pa, yun. Pwede na yan. Pwede na ulit yan. Yun. Wow. Okay po, nag-automatic. So, maraming salamat po. Doon po nagtatapos ang video na to, yung tutorial na to. Mag-subscribe po kayo sa channel na to at marami po kayong matututunan. Yan, kung paano mag-ayos ng electric heater. Thank you.